Sa ikatlong araw ng sandok sa Zamboanga City, nakasagupan ng tropa ng militar ang mga hininalang miyembro ng Suicide Squad ng Miswari faction ng Moro National Liberation Front. At hanggang ngayon, kapwa iginit ang magkabilang kampo na walang ceasefire na magaganap. Kaya patuloy na naiipit ang mga residente. Ilan sa kanila, ipinakita ng mga rebelde habang may dalang puting tela. Meron din daw mga batang ginagamit na espiya ng mga rebelde. At live mula sa Zamboanga City, saksi si Ian Cruz. Ian? Yes, Vicky, Igan, mula nga sa 5 apektadong barangay ay sumiklab na rin ang kaguluhan sa ilan pang bahagi ng Zamboanga City, kaya naman mas pinaigpit pa ang seguridad dito sa buong syudad. Hanggang pagkagat ng dilim, inig pa rin ang putukan sa ilang bahagi ng Zamboanga City. Senyales na di pa tapos ang bakbakan ng militar at paksyon ni MNLF Founding Chair, Lug Miswari. Ikatlong araw na ito ng standoff at mga residente ang patuloy na naiipit. Tulad ng mga nasa Mayor Haldon Street sa Barangay Canilar. Nagmamadali silang lumayo kasunod ng barilan ng mga otoridad at mahigit 8 armadong lalaki na bumaba sa jeepney habang papalapit sa checkpoint 1:00 ng hapon. 2 ang tinamaan, arestado ang 3 pa. Sumambulat naman sa daan ang mga armas na itinago sa sako ng bigas ng grupo. Ayon sa mga pulis ay miyembro ng Suicide Squad ng MNLF Miswari faction. Pagkakos, yung isa bumunot ng baril para birin ako. Buti nga nakita nung body ko na yung si SB1 Roca, pinalo ng baril, ng hinampas ng M16. Inagaw din nung isa, bali dalawa na sila nag-aagawan laban dun sa tao. Pasado alas 2 ang hapon, sunod-sunod na mga putok din ang narinig sa Barangay Santa Catalina dahilan upang umalis kami agad sa aming pwesto. Dito bumagsak ang isang bala ng M203 grenade launcher mag-alas 3 ng hapon. Buti, hindi sumabog. Mag-alas 4 ng hapon, aming namataan ng sunog sa isang komunidad sa likod ng Zamboanga City Medical Center. Di kalayuan sa mga nasunog na bahay kahapon. Bago nito ay nagkabarilan na rin kaninang umaga sa Barangay Santa Catalina. Okay na, labas na kayo! Labas! Konting bilis lang, konting bilis! Sige na! Clear! Nagpakita ang humigit kumulang 10 lalaking binihag na residente na may dalang puting tela at halatang balisa. Ayon sa militar, nasa likod lang nila ang ilang miyembro ng MNLF at posibleng humihingi ng ceasefire. Itinanggi ito ng MNLF. Just talk to the chairman. Ang kanyang instruction is for us to await for the intervention ng mga third international personality tulad ng United Nations. There could be no peaceful movement kung binabaril yung mga tao. Diba? Bukod sa paggamit ng human shield, gumagamit din daw ang mga rebelde ng mga bata para mag-espiya sa posisyon ng mga sundalo. Ayon naman yan sa isang residenteng nakatakas sa MNLF. Sabi niya, balik ka lang. Nang sabi niyo, MN. Ano pa sabi? Balik ka lang. Tapos? Ayun, takbo na kagad. Bata. 5 na ang patay habang 36 ang sugatan sa sagupaan. Aabot naman sa 60 hanggang 80 ang bihag ng mga rebelde. Kabilang si Father Michael Ufana, apela ng kaparian sa Zamboanga City, pakawalan na rin siya dahil may diabetes daw. Pero wisyo rin daw ang mga MNLF sa mga dumaraang eroplano at bomberong lumisponde sa sunog kahapon. Kinukundinaho natin itong pagpapuputok sa mga bantay sunog. Hindi natin alam kung bakit nagkasunog, hindi natin sinasabi kung sino nagsimula ng sunog, pero nagkaroon ng sunog, hindi makapasok yung ating mga fire engine, hindi nakapasok yung ating mga firemen dahil pinaputukan po sila. Wala pang tugon ng pamahalaan sa kondisyon ng MNLF na umatras ang militar sa Zamboanga City at magtalaga ng isang third force mula sa international community para mamagitan. Pero sa pagtitipo ng mga lider ng MNLF Region 11 at Philippine Army sa Davao City, nangako ang MNLF 11 na makikiisa sa anumang hakbang para maayos na marisolba ang nasabing gulo. Naiuwi naman na sa Cebu ang labi ni Petty Officer 3 Jose Audrey Banyares, miyembro ng Naval Special Operations Group ng Philippine Navy at isa sa mga nasawi sa sagupaan sa Barangay Rio Hondo, Zamboanga. Vicky, Igan, ngayong gabi nga ay may mga kumalat na ulat
Partikular na nga doon sa internet na may sumabog daw dito sa Zamboanga City, pero sa ating pakikipag-ugnayan sa PNP Region 9 at sa Zamboanga City Police ay patuloy pa rin nilang bine-verify ang nasabing ulat. At ngayong hapon naman ay umapila muli ang Crisis Management Committee at ang lokal na pamahalaan ng Zamboanga City sa mga establishmentong malayo naman doon sa mga critical area na magbukas na raw upang may mabilhanan na supplies ang kanilang mga kababayan. At live mula rito sa Zamboanga City, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi.